Ang inaasam-asam nga ni Carlos at Lynette na isang napakasayang honeymoon ay babalot pala ng isang bangungot dito kay Carlos nang dahil sa sorpresa nga nitong si Carlos na chocolate ay may naaalala nga itong si Lynette. At ito nga ang kanyang nakaraan nitong si RJ dahil nung dati pa nga na naging sila ay mahilig din siya nitong bigyan ng chocolate. Kaya naman nung hawak-hawak niya itong chocolate ay sakto namang dumating itong si Carlos at hindi namalayan ni Lynette na ang nagtanong pala sa kanya ay si Carlos na at ang kanyang isip ay hindi nawala sa pangalan ni RJ. Muusok sa galit itong si Doc Carlos nang marinig ang pangalan ni RJ. Pinaulit pa niya ito kay Lynette. Subalit nabigla si Lynette at namilik mata dahil ang kanyang nakita ay mukha na ni Carlos. Sa galit nga ni Carlos ay hinawakan siya ng mahigpit sa mga braso nito at itinulak papunta sa kama. Taktan ng labis itong si Carlos. Sinabi niya kay Lynette kung hanggang ngayon pa rin ba ang laman ng kanyang puso at isipan ay ito pa rin si RJ. Ngunit sinabi ni Lynette na hindi na umano yun. Kaya nga daw nagpakasal na siya dito kay Carlos ay dahil mahal niya si Carlos. Subalit nasasaktan si Carlos sa kanyang ginawa. Tinanong niya si Lynette at sinabihan na kung siya daw ang nasa kanyang sitwasyon na sa harap ng kanyang asawa, ibang babae ang kanyang babanggitin. Ano daw ang kanyang mararamdaman? Umiiyak si Lynette at naghingi ng paumanhin dito kay Carlos. Hindi naman daw talaga niya intensyon na sabihin ang pangalan nitong si RJ. Sumagi lang sa kanyang isipan bigla ang pangalan nito dahil sa hawak niyang chocolate. Dahil nga sa may mga nakaraan sila. Ngunit si Carlos ay galit na galit at lubos na nasasaktan sa ginawa nitong si Lynette. Kaya ang masayang gabi sana nilang dalawa ay nag-iba ang timpla dahil lumayas na nga itong si Carlos at uminom na nga sa labas. Samantalang itong si Lynette ay nanggagalaiti dahil sa kanyang mga tsokolit na nakita. Napahamak pa siya kaya ang ginawa niya, pinagtatapon niya ito sa labas. Ngunit wala na siyang magagawa. May galit na namumuo sa dibdib nitong si Carlos dahil sa kanyang ginawa dito. Malinaw na malinaw lang na ito nga si Lynette ay may nananatili pa ring pagmamahal dito kay RJ. Pinili lang niya itong si Carlos dahil sa utang na loob niya rito at dahil sa gusto niyang suklian ang pagmamahal niya rito at ayaw niyang masaktan itong si Carlos. Subalit magtitiis siya ngayon sa ugali ng kanyang nagiging asawa na unti-unti na ngang lumalabas. Sinungaling pa siya sa kanyang anak dahil hindi niya sasabihin kung ano talaga ang totoong nangyayari. Ayaw niya kasi na mapahiya dito kay Annalyn dahil hindi siya nakinig dito na noon pa man may nakikita na siyang kakaibang ugali dito kay Doc Carlos. Mas pinaniniwalaan niya ang pinapakita ni Carlos sa kanyang harapan. Ngunit ngayon, magdusa siya. Samantala, ito namang si Moira at si Zoe. Kinuwento nga ng bruha ang pagpunta niya sa naturang kasal nito. Kung nakita lang daw ni Zoe ang reaksyon nila nung makita ang mga palaka. Ngunit si Zoe ay hindi natutuwa sa ginawa ni Moira at bakit pa daw siya pumunta doon. Sinabi ni Moira na hindi siya papayag na sila lang ang maging masaya kaya naman gumawa siya ng paraan nang sa ganun ay masihan din siya. Ang kasiyahan niya ay ang mabulabog sila nang dahil sa kanyang presensya. Ngunit sinabi ni Zoe na hindi niya dapat ginawa yun. Dahil kahit anong gawin niya, naiinis siya at naiirita nga yung kasal na nga ang kanyang biological father dito sa kanya ay nananatili nga ang ugnayan ni Zoe at ni Annalyn. At ngayon dahil sa nangyari ay nagiging magkapatid pa sila. Kaya naman piko na nga itong si Zoe at sinabi niyang lagi na lamang sila magkadikit. Kailan daw sila magkakahiwalay dahil ang tadhana nila ay palaging nag-uugnay.
nagkakaugnay. Sinabi ni Moira na ikalma lamang ang kanyang sarili at huwag nang mainis at umagagalit man dahil wala namang nakakaalam sa kanilang mga sekreto. Bakit hindi na lang daw siya mag-act na walang alam? Dahil daw sa kanyang ginagawa ay maaari pa nga daw silang mabuko. Kaya naman itong si Zoe ay nakapag-isip at natauhan sa mga sinabi ng kanyang ina. Samantala, ito namang si Doc Carlos dahil sa labis na nasaktan siya. At dahil sa kanyang galit at inis dito kay Lynette, ay magbibigay siya ng order. Isang order na maghihigpit dito kay Lynette dahil simula daw sa araw na iyon, ay hindi na siya pwedeng makikipagkita kay RJ kahit sasabihin man niya ang excuse na tungkol lamang kay Annalyn. Makipagkita daw siya once kasama itong si Doc Carlos, pero pag hindi kasama ay hindi pwede. At sinabi niya, that's an order. Tama nga ang sinabi nitong si Harry na mahirap nga kasama ang kanyang ama dahil gusto nito na lagi siyang nasusunod at magkakaproblema kapag hindi ito sinunod. Samantalang itong si Lynette dahil sa may kasalanan siya ay patuloy na susundin itong si Carlos kahit na minsan ay nasasaktan na siya nito. At para bang nasasakal na karma nga itong si Lynette dahil sa hindi siya nakikinig sa kanyang anak. Tama ang mga kutob ni Annalyn dahil kapahamakan lang ang naghihintay sa kanya kasama dito kay Carlos. Samantala, dumating na nga itong si Annalyn sa bahay ni Carlos. Subalit napapansin niya at talabaga hindi siya welcome sa naturang bahay. Mabigat ang loob kasi ni Carlos dito kay Annalyn dahil masyado itong matalino. At alam nitong hindi niya ito basta-bastang mabibilog di kagaya ni Lynette. Dahil nga sa likas na may angking talino ito. Kaya't nahihirapan siya na paikot-ikutin sa kanyang mga kamay itong si Annalyn. Uubra kaya ang tapang ni Annalyn dito kay Carlos? Siya kaya ang magiging katapat ni Carlos at maliligtas kaya niya ang kanyang ina? Dito kay Carlos, abangan!